A day in my life as a full-time mom slash content creator. Hindi wow. Tanggapin mo na kasi, Mami Glo. Itong si Kyle nagpauna-una na. Ngayong araw nga ay magpapahinga muna sa paglalaba ang friendship nyo. Dahil ako nga in charge ngayon dito sa bahay dahil umalis si nanay. Dahil ilang araw mawawala si nanay. Kaya naman wala akong no choice at kailangan ko magising na maaga para mag-asikaso. Pero bago yan, ito at magkakape muna tayo. Char. Dahil hindi naman talaga ako nagkakape sa totoong buhay, friendship. Milo yan, friendship. Time check at 4:44 ng madaling araw ay tapos na ako makapagluto ng pang-almusal at pang-binalot ng mga bata. Dahil may oras pa naman, kaya naisip ko magluto na lang ako ng pangtanghalian. Baka kasi tanghaliin na kami ng uwi. Mabuti na lang may nakita akong manok sa rep, kaya naisip ko adobohin ko na lang para mabilis maluto. Ewan ko pa naman dito kay Kyle, friendship, kung nagising siya dahil hindi na niya ako naaamoy o nagising siya dahil naaamoy niya masarap kong adobo. Hindi wow. No, 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 no. O diba sabi ko sa inyo, nagising talaga siya dahil naamoy niya yung niluto kong adobo. Mabuti na lang talaga at napatulog ko ulit si Kyle. Kasi pag hindi ko siya napatulog, friendship, ay naku, hindi ko na alam ang gagawin ko. Baka tumambling-tumbling na ako dyan. Char. Minsan marunong din ito makiramdam eh. Wala siyang choice kundi matulog lang talaga ulit. At dahil nakatulog na nga si Kyle, ay nagawa ko na rin itong mga pambinalot nila Nika at Eri. Dahil hanggang maghapon nga si Nika, ay binaunan ko na siya ng kanin at sinamahan ko na nga rin itong prutas. Wala nga akong mahanap na Tupperware na maliit na magkasya dito sa baunan niya. Kaya naman nilagay ko na lang sa plastic itong mga prutas para hindi siya mahalo sa kanin at ulam niya. Bukod nga sa kanin, ay pinagbabaunan ko rin ng biskwit si Nika dahil nga 2 beses nga ang recess nila. Si Eri naman ay pang merienda lang dahil hanggang alas 11 nga lang siya sa school. Kaya naman pagkakataon ko na to para pakainin siya ng prutas. Iti wow. Char lang, uy. Mahilig naman kasi sa prutas itong si Erica. Kaya ayan, pinabaunan ko siya ng prutas tsaka biskwit. Habang nag-aasikaso nga ako ng mga dadalhin nila, ay nahayaan ko talaga sila mag-asikaso para sa sarili nila. Maliligo mag-isa, kumain mag-isa at magbihis ng sarili. Syempre, i-check ko pa rin. I-check ko yan. Habang nag-aasikaso nga ng mga sarili nila ang mga estudyante ko for today. Siyempre, kailangan makapag-ayos na rin kami ni Kyle dahil nga sasabay kami sa kanila sa paglabas. O ayan, ang bilis, diba? Nakaayos na agad kami. 6:30 na nga ng umaga sa mga oras na yan, friendship, at oras na para tarihan ko ang mga buhok nila. Habang ginagawa ko nga yan, ay ayun, si Kyle, busy-busy din naman na nakikipaglaro sa atin niya. Pagkatapos ko nga maayusan ng mga estudyante ko at ma-ready ang lahat ng mga gamit, syempre, inayos ko naman muna ang sarili ko kahit saglit. Konting palitada lang ng mukha, tapos nag-headband lang, o diba, gora na agad. Kung nag-aalala kayo, friendship, dahil 3 nga sila, tapos ang isa lang ako, ang laki naman ng katawan ko, aba, hindi ko naman kakayanin yan, friendship. Bakit, Mami Glo? Bubuhatin mo ba yan silang lahat? Okay, mag-alala, friendship, dahil si tatay naman talaga ang maghahatid sa kanila. Sabi ko nga kanina ay makikisabay lang ako sa kanila. Naisip ko nga sumabay sa kanila para mayroon din naman ako makasabay dito sa pagtawid dito sa kabilang kalsada. Kasi naman nakakatakot tumawid dito, friendship, ang dami nga mga sasakyan. Maswerte na lang talaga pag mayroong traffic enforcer. Pagkatawid nga namin ay himuwalay na kami ng landas dahil nga sila tatay at mga bata dumiretso na sa school. Kami ni Kyle naman ay sumakay na agad ng jeep para pupunta dun sa pupuntahan namin. Dito nga kami pumunta sa hospital, friendship, para magpa-lab test. Ang bilis nga ng pangyayari dyan, friendship, ay wala pang 5 minuto ay umuwi na agad kami. Mas matagal pang biyahe. Ang dami ko pa namang baon para kay Kyle kasi naisip ko nga na dito ko na lang siya papakainin sa ospital. Pero nagbago na ang isip ko dahil wala nga mapwestuhan doon. Akala ko nagugutom si Kyle, yung pala ay naantok na. Dahil sa pag-uwi nga namin na nasa tricycle pa nga lang ay tulog na. Nadaanan lang ng hangin eh. Mabuti na lang talaga at nakatulog na si Kyle at may time pa ako dito para makapaglinis. Wag mo na mag-react, friendship. Bakit? Anong akala nyo sa akin? Masipag? Nagmap pa nga ako dyan eh. Nag-memory full na kasi yung cellphone ko, sayang. Hindi wow, ikaw na. Napagod nga ako maglinis, friendship, tapos ang init-init pa. Syempre, nauhaw ako. Pagbukas ko dito sa ref, nakita nga akong inumin dito. Mukhang masarap to ha. Parang deserve ko to. Kanino kaya to? Bahala na. No, 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 no. At 2 flavor pa pala to, friendship. No, 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 no. Titikman ko lang naman. Ang sarap nito, friendship. Sino kayang nagbigay nito? Saan kaya ito mabibili? Bago nga ako umalis ay nagising na si Kyle, kaya naman pinabantayan ko muna siya kay tatay. Didiretso na nga muna ako sa ospital para makuha yung result. After nun ay dadaan na ako sa school para masundo sa Erica. Tama-tama nga lang dating ko dito sa school dahil maya-maya nga ay nag-uwian na si Erica. O siya, friendship, hanggang dito na lang muna. Thank you sa panonood. Bye-bye!